So in today's video, nandito tayo sa Hirona Tarlac. Bibisitahin natin ang Flor de Lis Resort dito sa Hirona Tarlac, isa sa pinakabago at pinaka-luxurious na hotel dito sa Hirona Tarlac. So sa video na ito, titingnan natin kung ano klaseng mga amenities pa meron itong lugar na ito, kung sulit nga ba ang stay dito, at kung bakit dinarayo ito ng napakaraming turista. So kung ready na kayo, tara, let's go! So Hirona Tarlac, hindi naman siya ganong kalayuan sa Metro Manila. Hirona Tarlac is 2.5 to 3 hours from Manila via TP-Lex. Since bago lang tong resort na to, medyo hirap pa mahanap ng Waze and Google Maps itong lugar na to. So, I'm gonna show you guys the fastest way to get to Flor de Lis Resort. If you're taking TP-Lex, from TP-Lex, you're gonna exit Gerona. So from Gerona, you're gonna make a left going to MacArthur Highway. So once you hit MacArthur Highway, you're gonna make a left on MacArthur Highway and you're just gonna keep on going straight. Kung galing naman din kayo ng Balintawak or Monumento, so technically just take MacArthur all the way. So kapag nandito ka na sa MacArthur Highway, just keep on going straight kasi medyo may papasok ka na isang kalye dito sa kaliwa. Dito sa kanan, isa sa mga landmark na sinasabi na there is this there is this popular fish restaurant or like fish market dito sa right side. Pero kapag malapit ka na, isa sa mga makikita mo is yung Iglesia ni Cristo. Bago ka pa dumating dun sa Iglesia ni Cristo, kakaliwa ka na. Pagpasok mo sa barangay sa Lampungay, meron ka naman makikita mga sign na nagpo-point sa kaliwa kung saan mo matatagpuan yung Flor de Lis Resort. So sa unang kanto, kakaliwa ka. Baka malito kayo kasi actually may dalawang may dalawang sign. But either way, pwede ka naman kumaliwa dun sa unang kanto saka sa pangalawang kanto. Dito sa Tarlac, since baguhan lang, marami lang dinidevelop, kaya there's a lot of yung streets nila, hindi mo talaga makikita sa mapa Kaya kung hindi ka familiar, medyo maninibago ka kasi like right now, pumapasok tayo dito sa rough road. Right? Kasi hindi pa nga siya actually fully developed. Kaya nga pag maraming mga tao, nahihirapan silang hanapin tong lugar na to kasi una is kung titingnan mo, yung road na mapapasukan natin papunta sa Flor de Lis Resort, hindi pa talaga siya developed. Pero according to sa owner nga nito, is under development na nga tong road na to. So we just arrived at Flor de Lis Resort dito sa Hirona Tarlac. So kung ready na kayo, tara, pasukin na natin to.
Alam mo yung feeling na pagpasok mo pa lang ng bahay, mapapano ka. Like, wow. Napaka-spacious. Isipin niyo pa lang, ano pa lang to eh. We're not even inside the primary house. Di ba parang, wow, ang laki. Tapos nag-i-echo pa, di ba? So kaya punta tayo sa pinaka niya, sa pinaka bahay niya sa loob. So, di ba parang suspense kasi pagpasok niyo walang ilaw. So, buksan natin ang ilaw. Alam mo yung pagpasok mo pa lang dito sa bahay, parang mapapano ka, wow, di ba? Kasi nga is, the way that they designed the house, hindi naman siya like ordinary na parang Airbnb eh. The thing with the owners is, they're from the US. So, the way they design the house is parang ano ka lang, it's like you're home away from home. Isa sa mga una ko napansin dito sa bahay is yung ano niya, yung bar niya. Di ba nga na, yung tipong kasama mo yung barkada mo, kasama mo pamilya mo, di ba? Makakapag-enjoy kayo kasi there's actually may bar na sa dito. Ang hindi ko na alam, pwede na mag-opit ng mga alak dito. Tanong natin pa, may sumiyari. So, tour pa natin yung tour pa natin yung lugar. So, pagpasok natin dito sa loob, sa mga nakita ko is may salamin. Itong salamin na to. Pero napansin ko nga lang is, siya, pinto. So, ano nga nasa loob ito? Tara, tingnan natin. Sa kwarto pala. Alam mo yung actually, itong kwarto na to, siya, di ba? You know what the cool thing in this room is? Di ba may bunk bed nga siya? That's not the cool thing. Ang cool thing dito sa kwarto na to, eto, tingnan nyo. Balik tayo sa switch. Patayin natin. Boom. Nakita mo? Nakita nyo yun? Isn't that so cool? Yung, di ba, nasa kwarto ka, pero nakikita mo yung mga tao sa labas. Masyal pa tayo sa loob. Punta tayo dito sa hallway. So, itong hallway na to, yung pinto na yun, hindi ko alam kung ano yan. So, di ba yung maganda yung tipong ini-explore mo yung lugar na wala nagtuturo sa'yo? Di ba? Hopefully, wala naman katakot. Pero, tingnan natin. Too bad. Yung nakasara. So, tingnan pa natin kung ano pa makikita natin dito sa loob ng, sa main house. Dito is, meron ka makikita na 2 kwarto. Yung kwarto doon, honestly, wala akong idea doon. Medyo na curious lang ako kasi nga may pinto, diba? So, binuksan natin. Hopefully, hindi naman magalit sa ating may-ari. So, this one is the first, this one is the first bedroom. Oh, actually, this one is the second bedroom. Kasi yung una, I'll count that as a 1 bedroom na pangdalawahan. Dito sa bedroom na to, the good thing with this bedroom is like, meron siyang sariling AC. Diba? And they can actually like fit like 3 people over here kasi this one is a queen size that can accommodate like 2 persons and that one is 1 person. So the good thing with this one is they have their own bathroom. So that's very convenient. So tingnan naman natin kung anong itsura ng bathroom niya. Wow. Alam mo yung yung pagpasok mo, feeling mo, nasa 5-star hotel ka. Isa nga sa gustong-gusto ko dito sa bathroom na to, first of all, it's really spacious. Like, tingnan mo na mga arms length. Hindi nga ako maabot sa wall eh. Diba? Like, compare that to other hotels and bathrooms like other Airbnbs. Diba? Napaka-spacious nito. Actually, kwarto na to eh. So, when you look at the showers, ang maganda dito sa showers is like, yung yung pinaka-head shower niya is rain style siya. And of course, there's like yung, yung portable na kung saan gusto yung tubig. Diba? Madidirect mo. And the good thing is like, lalo na yung makakagaya ko na tamad mag-pack ng shampoo, conditioner, saka body wash, they also have like a body wash, shampoo, and conditioner on the wall. Diba? That normally, sa mga hotels mo nang nakikita. Not an ordinary hotel, but a 5-star hotels. So, yun ang first bedroom. Ngayon, just across this bedroom, meron pa isa pang bedroom. Silipin naman natin yun. So, ito kay other bedroom. Iba naman medyo iba naman yung style niya. So, open natin yung lights. Pagpasok mo pa lang dito, it can fit 2 people here. Pero,
Meron pa tayo nakita dun eh. So, tingnan natin. Pasok pa tayo dito. Oh, there you go. Checkin naman natin yung bathroom. The way na ginawa nila nito is they wanted to have the feeling that nasa hotel ka. But when you look at it, you're not even in the hotel. Diba? So, saan ka naman makakakita ng Airbnb na ganito ang banyo? Diba? They also have like the same setting. Ang setup nila ng shower nila, it's rain shower. And it's the same thing na kagaya dun sa kabila, they also have like the portable ones. Kung sabi ko nga is, kung nagkakatamaran, magdala na shampoo, conditioner, sakto, meron na rin doon. Diba? So, dito sa side na to, is you can easily fit like another 3 people. Diba? So, the good thing with this one is the unit also has their own air conditioning. Na, ang maganda ngayon, for both rooms, actually for those 3 rooms, mga split type siya eh. The benefit of the split type, first of all, tahimik siya sa gabi, di ba? Compare mo siya dun sa window type. Kaya nga, di ba, I was amazed when I went inside, like, wow, di ba? First of all, hindi ka mapapahiya kapag binuk mo itong lugar na to kasi it's elegant. And the other thing is like, amenities-wise, lalo na yung mga balikbayan na kagaya namin, saksakan kami na arte sa banyo. When you look at their bathroom, it's like, wow, so nice. It looks like a hotel. Those are one of the things that we look at as a balikbayan kasi nga is, we're used to that kind of bathroom setting. Like sabi ko nga is, the people that built this one, the owners that built this one, originally from Los Angeles. So the way that they built this is parang, you know, your home away from Hindi ko alam eh. So, dito naman tayo sa kitchen. Well, the good thing with the kitchen is the way that I like the design of the kitchen. First of all, like it's an open kitchen na meron nga siyang counter. The good thing with the counter is like, just imagine like having your whole family over here for dinner, for lunch, hindi ba? Most of the time, like, families are joined together by the meal. Ang maganda nga dito is, when you look at the table, they have like a really, really big table. And the serving counter alone, you can put like a lot of dishes in this serving counter. The way that they designed the kitchen is, first of all, it's already modern, di ba? Like, meron siyang double door na refrigerator. They have like a, you know, huge sink. Like, you know, you can cook like, pwede kayo magluto like 3 kayo sabay-sabay dito eh. Alam mo, isa pa sa kagandahan nitong area na to, it's fully air-conditioned.
As you can see, meron din silang split type. I think this one is 3.5 horsepower. Na at least nakakapag-relax ka, nakakapagluto ka kasi hindi siya mainit. Diba? Once you close this area, you turn on the AC, right? Over here is gonna be really, really relaxing. So now, tapos na tayo dito sa may dining area. Let's go outside the backyard. So looking at the backyard, it's really, really spacious. Alam mo, sa maganda dito is yung mga puno. Because sa dami ng puno niya, lumalamig tong area na to eh. Honestly, kasi dito naman talaga sa Tarlac, hindi naman talaga siya mainit. Especially sa mga lugar na mapupuno. Like ngayon, in the morning, ang sarap kasi, di ba, yung tipong pagising mo, di ba, pwede ka lumabas dito. Nakita mo naman how beautiful this backyard is, di ba, napakalinis. Well, the other thing that they have over here is like they have a common restroom. Here's the common restroom. Diba? If like you have like a big gathering, pwede nyo na gamitin itong 2 restrooms na to. With the sink, they have like another one right here. Yan. Because normally this place is rented, you know, as a group for like special occasions like wedding, anniversary, baptismal, and whatever. Kaya nga, the way that they design this one, especially like if they have like special bookings, di ba? Kung napakarami yung bisita mo, di ba? Pwede dito pa lang sa dito pa lang sa backyard niya, you can accommodate at least like 100 people over here, like easy. The owner of this place, he likes planting. So he has this mango tree, di ba? These are all mango trees, manggahan, di ba? And you can see like, di ba, may mga bunga na nga eh. Di ba, ang sarap. Alam mo, isa pa sa mga maganda dito is, di ba, like especially like in the afternoon and you just wanna chill, meron siyang duyan, meron din dito sa kabila. Yung tipong kung gusto mo lang mag-relax, di ba, sa ilalim ng puno, o yung tipong gusto mo lang mag-relax, paduyan-duyan, di ba, ay, ang sarap. Ang isa pa sa mga maganda dito sa lugar na to, meron silang mga kubo. So, itong kubo na to, itong pamalakihan, siguro dito pala kaya mo magpasok ng at least 15 katao. Sa gabi, since mga Pilipino tayo, most of the time, di ba, kapag magiinuman ka, syempre, kapag balikbayan ka, ang tagal mo sa ibang bansa, ang isa sa mga hilig ng mga Pilipino is mag-inuman kasama ang tropa sa gabi. Dahil nga, dito sa resort na to, meron sila mga kubo-kubo. At dito, itong pinakamalaking kubo na to, di ba, makakapag-accommodate at least 15 people, 15 na katao. Kaya, perfect lang to kung gusto mo na i-treat ang barkada mo, tapos yung pamilya mo nasa loob, hindi ba? Para hindi naman masyado magulo. At ang maganda pa dito, meron silang common restroom area sa labas. So, kahit hindi na sila pumasok sa loob, dito pa lang sa labas is wala na kayong problema. So, punta naman tayo dun sa may pool area. So, nandito na tayo sa may pool area. Mamayang gabi, subukan natin yung pool kasi I'm a night person when with regards to the pool kasi ayoko mangitim eh.
So isa sa mga gusto ko kapag nagsistay nga sa mga resort na to, siyempre, isa sa mga gusto ko chine-check yung pool. So dito sa Flor de Lis Resort, well, meron silang pool. And the good thing with this one is like yung tubig nila, actually, hindi siya malamig. Hindi rin siya yung sobrang init na tipong hindi nyo kaya na magstay ng matagal kasi nga parang nag-overheat. Dito yung tamang-tama lang. Ang tawag ko doon parang maligam-gam ba tawag doon. Diba? Ang sarap. Saka maganda pa dito. Like, tingnan niyo yung tubig kung palit-palit ng kulay. Diba? So, lalo na kung yung tipong stress na stress ka, gusto mo na mag-unwind, diba? Parang, ang sarap eh. Lalo na paggabi, makita mo, diba, panay between lang sa taas. Diba? Diba ang sarap na tipong solong-solo na yung pool. Oh, lalo na pagkasama ang barkada. So overall, masasabi ko lang maganda talaga at relaxing yung pool experience dito sa Flor de Lis Resort. Isa talaga ito sa mga highlights ng resort na siguradong magugustuhan, hindi lang ng mga bisita mo, pati buong pamilya. So tapos na tayo dito sa pool, punta naman tayo dun sa function area niya. So isa sa mga amenities nitong Flor de Lis Resort, itong napakalaking function hall na perfect for gatherings, wedding, anniversaries, and kahit ano pang gathering meron kayo, sigurado patok na patok kayo dito. Itong function hall is fully air-conditioned. Nakikita naman natin nakapalibot talaga yung AC niya. So, alam mo na kapag nagkaroon kayo ng gathering here, especially like if you have a wedding, alam mo na komportable kayo dito kasi sigurado na hindi siya mainit at siguradong malamig siya. So, isa pa sa nagandahan niya ako dito is dito sa function hall, meron siyang private room na if you have like caterers, they can set up yung yung mga food, makapag-prepare sila kasi meron siyang like private kitchen dito sa likod ng function hall. Since nalibot na natin kung ano meron sila dito sa function hall, labas naman tayo. Tingnan natin kung ano pa makikita natin sa labas. So dito sa backlot nila, diba? Kung pamilya naman kayo, nagkakaroon kayo na reunion, they have meron silang ginawang basketball court dito, like half court. Ito yung area na to, kung sabi ko guys, napakadami ng bisita nyo at kailangan nyo na extra parking. You can also park your cars over here because I think the secondary gate that you can go from the back at pwede ka mag-park ito na sasakyan. So now, titingnan naman natin kung anong itsura ng mga kwarto nila. So tingnan natin yung first villa nila. May pagpasok mo pa lang dito na sasaka. Laki pala nito. And the way na ginawa nito is bahay style na meron siyang kitchen, meron siyang counter, meron siyang refrigerator. And for the beds, ang accommodation nila dito, komportable para sa 8 katao. Pero siguro kaya mo pa magsiksik na 10 dito kasi napakalaki nito. At maganda pa dito, may sarili rin silang banyo. Pero pinaghiwalay nila yung bathroom sa shower. Since makikita mo naman, like dito sa kwarto na to,
Diba? Since napakaraming tao, maganda nga naman na magkahiwalay yung bathroom at saka yung shower. Maganda dun sa bathroom is, well, they have a nice sink. It's spacious. Maganda yung bathroom niya. Spacious siya when flush. And the good thing with the shower is, pareho rin naman siya dun sa loob. They have like this rain shower. At meron din naman siyang meron din naman siyang kasamang shampoo, conditioner, and body wash. Sa mga kagaya ko nga na hindi nagdadala ng sabon. The way that they designed this one is American style. American team talaga lahat. Kasi sabi ko nga is, ang mga kasi nito, ang mga may-ari kasi nito, galing Amerika. So, the way na dinesign nila nito, first of all, for comfort. Para hindi ka nga naman manibago. This place also comes with a TV. Kung gusto nyo nga na, tambay-tambay lang sa kwarto, kung ayaw nyo mag-pool, dito lang kayo. The good thing over here, it's a fully air-conditioned. They have like a split type that definitely can accommodate the space. So habang mainit sa labas, malamig naman sa loob. So ngayon, tignan naman natin yung iba pa nilang kwarto. So, napunta naman tayo sa ba ito? So, the third room is their smallest room, but when you think about it, like, I think this one is already good for me. Kasi, dito sa, sa third room niya, they have like 2 queen-size beds that can easily accommodate like 4 people. But, since the room is still spacious, ito nga yung sasabi nila, this is like the smallest room, but the way that I look at it, look at that space. And this is their smallest room dito nga sa Fleur de Lis. Yung kagandahan nga nito, like, when you look at it, like, they have the same setup for the kitchen for room 1, room 2, room 3. They have like a counter, like a bar style. Meron silang refrigerator, and it's the same. Like over here too, like with regards to like amenities, they technically have the same amenities like room 1, room 2, and room 3. They have like a flat screen TV with a sofa, and of course, for the comfort, they still have like a split type air conditioning. Para nga malamig siya kahit na super init sa labas, pagpasok mo dito sa loob, di ba? Chill ka na, relax ka na kasi malamig. Alam mo, bahay bakasyonan lang talaga to originally. But since they made this one a resort, one of the things that you will never see on a resort, di ba, is a gym. Normally, lang yan American style. So since they made this one like an American style, they also put a gym. So if you want to work out, di ba, they have an area for that. They have a place for that, so you can just work out while you're on vacation. So, if you're in a vacation and ayaw mo yung nagsiskip ka ng training, especially like you do running and cardio in the morning and a little weights, this place is perfect for you. And alam mo nga, maganda is most of the time, like the gyms over here sa Pilipinas na, it doesn't come with AC, diba? Pero itong gym na to, it actually comes with an AC. So, you can work out at the same time, you're comfortable. Bakit? Kasi malamig. At saka syempre, pag naboboring ka, pwede ka naman manood ng TV. Because this gym area also comes with a small TV right there. So, hindi ba? Saan ka pa? So, lahat na yata naisip na ng mga may-ari kasi isipin nyo naman, meron gym. Saan ka naman makakakita ng resort na may gym? Makakita ka lang ng resort sa may gym, sa mga 5-star. One of the things that I like dito sa Fleur de Lis Resort is you wake up in the morning,
and you'll see a beautiful view while drinking your coffee. So kung di nyo naman trip yung balcony, pwede rin naman kayo magkape dito sa may pool. It tastes kinda bitter to say I'm sorry when I know that I did nothing wrong. You think you're better than everybody. I'm getting sick of playing along. All of these mind games is keeping me up at night, but you're not losing sleep and So alam niyo, napakabago nitong lugar na to. Kaya nga kahit nga sa YouTube, hindi niyo makikita eh. Kaya napakaswerte lang ako na imbitahan niya ako sa lugar na to. I'm not like a typical vlogger. I'm mostly like a traveler, bakasyonista, balikbayan. That's who I am. So, kung ako sa inyo, ano pa bang hinihintay ninyo? Hindi ba kumpleto na lahat? Di ba? Dito lang talaga ako nakapunta na relaxing siya, kumpleto na lahat. And I feel like at home. I feel like, you know, I'm just in my backyard. So if you like our video for today, don't forget to hit that like and subscribe button and hit that notification bell for more of our travel videos. I'm so confused.